Ang masama, yung media profession, yan, may dyaryo yan eh. Yung Remache, inagaw nila yun eh. Doon sa dating may-ari nun, yung namatay, si Celso Angeles. Mga kaibigan, inagaw nila yun. Yung dating financer ni Gloria Macapagal Arroyo. Diba? Oh, na namatay sa cancer sa balat. Mga kaibigan, inagaw nila yung Remache. Pangalan ng dyaryo nila. Ha? Sa media, ito lang ang profesyon, hindi ka dapat nagpapabayad. Kasi meron ditong, nagpa-practice ng, nagmamalpractice. Ha? Kumbaga sa lawyer, tsaka sa mga doktor, yung mga professional. Diba? Medical malpractice. Diba? Legal malpractice. Ganyan. Sa media rin meron. Malpractice. Ano yun? Yun yung ikaw ay nagpa-practice bilang isang media pero nag-PPR ka. Yun ang hindi pwede. Yun ang trabaho nila eh. Ito si Ahan Chin. Tsaka yung manakot, yan, trabaho niyan. Tatakutin yung gustong mahingan. Alam nyo na. Beer house, meron nga pinasok dito yan sa Pasay, sa Makapagal. Pinasok yung club eh. Sino may-ari? Yan daw ang sabi. Nakarating sa akin eh. Sabi raw, 200,000 presyo ko ha. Anak ka ng po. Dahil siya raw ang presidente ng samahan ng media. 200,000 isang buwan. Kotong sa club. Mga kaibigan. Unang-una ito, ang kasaysayan nitong taong ito, hindi ho nakapag-aral yan. Pumasok yan na waiter. Diyan sa mga kabaret diyan sa may parting Bulacan. Tapos, alam nyo na, may mga reporter na mahilig uminom ng libre. Kasi, yung iniinuman nila ng libre, mga nagpapalabas ng malaswa. At saka merong pokpokan. Nagpapalabas ng malaswa. Bawal yun. So, ito mga masisiba rin, doon nagiinuman para libre, walang bayad. At pag-uwi nila, minsan may sukli pa. Wala nang ibinayad, sinusuklian pa. Ang bababaw ng racket, di ba? Ngayon, nakilala ito doon. May nakakilala. Pag nalalaman niyang media, ang gagawin niya, siya magsisilbi. Para makilala niya. Tapos, nag-apply siya na maging reporter. Hindi naman reporter eh. Photographer. Alam niyo na, basta may camera ka, pwede ka ng photographer. Kahit na walang kwenta mga kuha mong larawan. Di ba? Tawag pa nga dyan, photographer eh. Daming autographer dyan eh. Yun, yung mga nagpupunta ron sa nagpapalabas ng malaswa, mga autographer. Yan ang istorya niyan. Mga kaibigan. Hanggang sa nakatuklas ng mga mapepera na may illegal. Yan. Diyan na nagsimula. Alam nyo na kung paano yun. Ngayon, ito, di ba, kamakailan, ito rin yung tinawag na syunga. Tinawag siya ni Commissioner Guanzon ng COMELEC na syunga. Nung tawagin niya namang palamon daw sa palad. Yung mga empleyado ng DENR.
na sumasama daw sa protesta. Yung nag-e-air sila ng kanilang mga hinahing na tungkol yata sa sweldo. Yung mga empleyado ng DNR. Akalain mo, tinawag niyang, kayo ay parang ulupong ang gusto niyang palabasin. Na kayo ay mga pinalalamon sa kinakagat ninyo. Yung taong nagpapalamon sa inyo. Yung kamay ng taong nagpapalamon sa inyo. Akala niya, ang gobyerno, private property na ni Presidente Digong nyo. Yun ang akala niya. Kaya wala na rin karapatan ang mga empleyado na makapagsalita. Tamo, dito mo malalaman, hindi talagang media man ito eh. Ito ay walang ipinagkaiba sa kriminal na pulis. Ano yun? Yung mga pulis na ang mentalidad sa pagpasok sa serbisyo ay para magamit nila yung pagiging pulis sa mabilis nilang pagyaman. Di ba? Kaya maraming, isa yun sa dahilan, kaya maraming walang yang pulis ngayon, di ba? Ganon din sa media. Ito yung mga pumasok sa media na ang intensyon nito, gamitin ito. Itong profesyon. Itong profesyon sa kanilang pansariling interes. Mga kaibigan, gamitin yung impluensya ng media. Kaya natatawa ako, nadismaya na ako nung unang upo nitong si Digong nyo. Ano sabi niya? Di ba, binanatan yung media? Alam ko yan eh, 3 bagay ang media eh. Meron dyan AC/DC. Meron dyan yung PR. Meron dyan yung yung talagang ano ba ang terminong ginamit niya ron? Yung talagang merong paninindigan na makipaglaban. Ipaglaban ng tama. Merong tawag dun eh. Ngayon, natawa ako. Sabi ko, merong kulang dyan sa sinabi nyo. Ano sabi ko? Meron pa yan eh. Ano yun? Pagsamahin mo yung yung AC/DC at saka yung nag-PPR. Di madadagdagan yan. 3 lang yung sinabi niya eh. 4 yan kako. Meron pang isa. PR at saka AC/DC, attack and collect. Defend and collect. Yan ang trabaho, mga kaibigan. So, sa media kung talagang practitioner ka at saka talagang pinasok mo itong trabahong ito para, kasi mission eh. Na magserbisyo nang walang bayad, kapalit na bayad sa gobyerno. Di ba? Dito sa propesyon ng media, pagka pinagsama mo yung PR at saka yung profession mo, hindi pwede yun eh. Sapagkat ipinagbabawal dito in principle, merong yan eh, yung parang code, gano'n. Di ba? Na hindi ka magiging objective. Hindi ka magiging patas. Kung ikaw ay nagpa-practice ng profession mo sa media, pagkatapos nag-PPR ka. In the same manner, yung isang public official, incumbent, elected man yan o appointed man yan,
Pagkatapos nagsusulat sila sa mga periodiko, nagsasalita sa radyo, hindi dapat pinapayagan yun eh. Self-serving yun eh, mga kaibigan. At hindi mo na magagampanan kung ikaw ay nasa media and at the same time nag-PPR ka katulad ni Ahan Chen, hindi mo na magagampanan ng patas at makatarungan ang propesyon ng isang nasa media. Hindi ba? Oh. Sapagkat meron ka ng pini-PR. Di ba? Ayun po mga kaibigan Kasabihan nga na hindi pwedeng gusto mo maging bayani ka, gusto mo magnanakaw ka pa. Hindi pwede yun. Nakakita ba kayo ng bayani na magnanakaw pa? Si Rizal, si Bonifacio, bayani lang yun. Di ba? Hindi sila magnanakaw. Ito mga hinduropot na to, ang gustong papilin sa buhay, bayani na sila, magnanakaw pa sila. Si Kapersi Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Dito mo makikita talagang mga hindi media, mga media practitioners lang May kasabihan pang isa Pag ang lakad mo, itik, tapos ang huni mo, itik, itik ka. Di ba? Alam nga namang agila ka. Lakad mo, itik Tapos humuni ka, itik din yung huni mo. O di itik ka nga. Tapos kumakaasta, kala mo agila. Di ba? Mga kaibigan, yan sinasabi natin. Yan ang background niyang taong yan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ngayon, merong sinasabi din itong si Peralta na eto, atin mo kung hindi magtaka ka na sabi ito daw paglalagay ng dolomite in its rehabilitation efforts. Rehabilitation efforts daw yun. Hindi another problem ang nilagay ninyo Hindi rehabilitation efforts yan. Corruption efforts yan. Nasabi daw dito, marami raw resort sa bansa at sa abroad ay gumamit daw niyan. Dinadagdag na aesthetics sa kanilang paligid. Nung tanungin po itong si Peralta tungkol sa dolomite, tumanggi si Peralta na magbigay ng komento. Ang sabi niya, a case for contempt. Ayan, may kaso pala contempt against the DENR officials is pending before the High Court, and he is the justice in charge of the case. Siya pala ang may hawak nung kaso. At ito daw po ay magkakaroon merong scheduled deliberation po ito sa November 3. Anong araw papatak yun? Martes. Diba? Martes papatak yun. Pero November pa yun. Ayan po mga kaibigan. Simple lang ho yan Pero may sinasabi ho dito na ano ba yung sinasabi rito? Hihingan daw niya ng paliwanag. Ito ring DNR tungkol sa epekto ng dolomite sa tao.
epekto sa tao ng dolomite. Mga kaibigan, pinagsusumiti niya ng report sa pag-aaral tungkol sa epekto ng dolomite sa tao. Mga kaibigan. Siyempre, sasabihin niya, puro hindi totoo. Kung totoo sinasabi nito si Ahan Chen, tsaka nitong DNR, wala nang kasinungalingan sa mundo. Pag naniwala kayo sa sinasabi ng mga nasa gobyerno ngayon, wala na hong matatawag na kasinungalingan sa mundo, mga kaibigan. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! So yan po mga kaibigan. Dapat sana para napatunayan, dapat hindi ka nagko-comment ng gano'n hindi dahil sa pinupuna natin ito. Kasi ang sa ating pagpuna base doon sa scientific findings. 'Di ba? Itong mga ito, anong pinagsasabi nito? Anong pinangahawakan nitong mga to? Siyempre, lahat ng sinasabi nila, katulad yung sinasabing malinis na Manila Bay, sila pinanggalingan nun Hindi ba? Siyempre, self-serving yun. Bakit? Para idepensa nila yung katarantaduhan ginagawa nila para mapanindigan nila. Mga kaibigan, bakit hindi sila ang authority na dapat nagsasabi na malinis na yung Manila Bay? Kung talaga malinis yan, di uminom kayong lahat dyan. Painumin mo si Simato, malinis na pala yan si Ahan Chen, ang painumin mo niyan. Di ba? Malinis siya, wala namang masama noon nga pag kami mga kung ano sugat ka, di ba? Lumundag ka lang sa sa dagat Lalo na bagong tuli ka, gagaling Una, may yan Yung asin ang nakakagamot dyan di ba? May calcium pa yan. Yan dagat. Painom mo kay Ahan Chen, tsaka kay Justice Peralta, kay Simato na laging na talaga rin kay Gloria ito noon Inaway, nagkagulo tuloy doon sa pinapuntahan sa kanya para siyang mag-troubleshoot. Ang nangyari, nagkaroon ng trouble dahil sa kanya. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Pagpapatuloy tayo mga kaibigan. Bihin nyo kung mali ako. Asan ba yung isang cellphone? Yan. Tanggalin mo na yan at baka sumobra na charge niyan. Ngayon ito. Hanapin natin yung ibang sinasabi niya. Sabi pa ni Ahan Chen na ito, nakita po na puro kasinungalingan yung lumabas na nag-wash out yung white sand natin. Ayun. Nung disgrasya na, wala na yung white sand, ang tawag na niya natin. Sinali na tayo. White sand natin. Mantakin ninyo. Yan ang mga, oobserbahan ninyo yung salita para si Digong, di ba? Sundalo ko. Pulis ko, pera ko. Yung pera ng gobyerno, pera niya raw. Pero pag uutang tayo. Kasali tayo ron. Uutang pa lang Pag nakautang na, pera ko. Yun na. Mga kaibigan, ganun din ito nakita po na puro kasinungalingan, yung lumabas na nag-wash out yung white sand natin. Natin! Ayun po Natin. Tado.
Ha? Ngayon, talaga pong mini-maintain ito. Yan. Kaya po, hindi pa, mini-maintain. Mini-maintain daw, pero kaya daw hindi pa mini-maintain ngayon dahil it is still under the jurisdiction of the contractor. May authority ba yung contractor? Gago talaga ito. Lahat ng palusot, mga kaibigan. Huli na kayo eh. Ha? Putim eh. Lumabas na yung putim eh. Diba? Lahat ng sinabing babala na mangyayari tungkol dyan, nangyayari na eh. Ang hindi pa lang, yung nagkaka-cancer. Kaya nga namin kayo, china-challenge ngayon. Manila Bay Challenge tayo ngayon. Lumangoy kayo. Di ba? Matagal ha. Hindi yung basta kunyari, langoy lang. Hindi. Mahiga kayo ro sa Dolomite. Ha? Katulad nung ginagawa sa Boracay, di ba? Nahihiga sa buhangin, di ba? Yun, taga White Sand yun, di ba? Hindi Dolomite yun. Maghihiga kayo riyan. Tapos dumive kayo ron. Hanggang sa makainom kayo ng tubig. Para malaman nating malinis. Sabi nga the proof of the pudding is in the eating. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Hubert Pang, paano nakapasok si Antiporda sa gabinete ni Digong nila? Isang unqualified corrupter. Una doon kay, ano ba pangalan nun, yung mataba? Si Mijaldea. Doon daw nagsip-sip. Guro, naghatag. Yan ang trabaho niyan eh. Nung naupo si Pinoy, nagbigay ng pera yan kay Balsi. Diba? Nag-groundbreaking ceremony pa si Balsi pa nga ang cutting ng ribbon doon sa housing na Hausyaw, mga kaibigan. Sa lupa niya, ibinenta niya sa samahan kasi hindi niya maibalik yung pera. Pinalilitaw niya, binili ng lupa, yung pala may-ari ng lupa, siya rin. Lintik na mga racket yan, mga kaibigan. Si Reynaldo Isaga. Nga pala, patuloy yung pagtulong natin sa mga musicians, entertainers. At ako po, nagpapasalamat. Tingnan ninyo itong mga taong ito ha. Alam ba ninyo na sa katotohanan po, ang mga nagpadala ng tulong at nagpapadala ng tulong ngayon sa atin, hindi ho nyo sila makikitang nanonood dito. Dito sa ating live stream. Siguro kung meron dyan, mga 1, 2, 3, ganyan. Pero, karamihan po sa mga nagpapadala ng kanilang tulong, nagugulat ako. Hindi ho sila palagi ang nanonood na makikita mo. Siguro, after the program sa YouTube na sila nanonood. Kasi yung iba, hindi ko ka-Facebook Mga kaibigan, nagugulat na lang ako at sa totoo lang napakalaki ng magagawa ng inyong mga naipadalang tulong. Hindi ho tayo tumitingin sa halaga. Siyempre, kung malaki, talagang malaking halaga yun. Maraming matutulungan yun. Kasi merong iba, meron ako nakausap na kukuha pa siya ng extrang o sideline niya para maipagpatuloy niya lang ang pagtulong niya. Alam niyo, mabuti pa kayo, nauunawaan ninyo ang kalagayan nitong mga entertainers. Alam niyo, huwag naman magagalit yung iba. Kasi po, yung mga tinulungan natin, marami ro nagpapakamatay kay Digong
kidigong nyo. Nagmumura pa ng ibang mga ka-Facebook nila. Nakikimura kahit di nila kilala. Pero wala tayong magagawa eh. Hindi naman tayo namimili ng kulay sa politika. Di bahala kayo sa ginagawa nyo. Ibig sabihin, pagdating sa pagtulong, hindi natin titignan kung sila'y digong nyo o kung sila'y matinong tao. Di ba ho? Ang importante na nakikita natin, kailangan nila. Natutuwa naman tayo dun sa iba na nakakatanggap ng tulong kasi alam nyo na kinukunan ng litrato, nakabili na anya ako ng gamot. Yung iba naman nakabili na ng gatas ng bata. Ganun ho katindi, mga kaibigan. Kaya tama lang yung naging pasya natin nung itong buwan na to, 100 lang eh. Ilimit natin sa 100 para meron pang kasunod sa November. Hindi ko muna pinakawalan lahat yung pera. Kasi kung gagawin ko 150, wala nang 100 makakatanggap sa susunod. Ngayon, dahil may nagpapadala pa at yung perang natitira ay kasya pa para sa 1 buwan ulit. Para ulit sa 100 katao. Isa lang ang maipapangako namin sa mga nagpadala at sakali gusto pa magpadala yung iba. Alam mo ninyo hindi ho kayo mabibigo. Hindi namin kayo bibiguin. Dadating ang oras. Sabi ko nga, kung kailangan ninyo ng accounting, nasa amin ho lahat yan. Accounted po lahat yan. Minsan nga, yung pambayad sa remittance, kasi may bayad din yan eh. 30 pesos. Sipin mo yun, kung 10, di 300, 300 din, di ba? 100, di 3,000 din yun. Malaking pera din yun. 3 tao rin sana matutulungan. Wala tayong magagawa eh. Yun, abono ko na yun. Wala nang problema ho doon. Kami tinitiyak namin sa inyo na yung inyong mga tulong, umasa ho kayo. Hindi kayo mabibigo. At yun ay makakarating sa mga dapat mabigyan. Kasi minsan may nakakainis din eh. Para bang ginagawang obligasyon mo yung pagtulong. Nabuisit ako doon sa isa, dinilit ko nga. Sabi ba naman ano ba yan, totoo ba yan? Nanloloko lang yata kayo eh. Akala mo ba gobyerno ko? Mga kaibigan. Kaya hindi rin, alam nyo, kailangan matibay-tibay ka rin pagka tumutulong ka eh. Di ba? Sa bagay, matagal naman eh. Hindi lang natin sinasabi yan eh. May mga natutulungan din tayo. Pero bandang uli, pasasamain ka pa nun. Wala kasama sa buhay natin yan eh. Di ba? Mahalaga, nagawa natin yung ating bahagi na tayo'y tumulong. Hindi ko lang pinag-iintindihan. Mga ganyan-ganyan ako. Pag inintindi mo pa yan eh, sa dami ng ating problema eh. Marami pa akong kwento na tatanggap natin. Pero ayoko nga banggitin. Alam niyo ba tayo banggitin yung pangalan ng mga musician? Dadating ang araw, malalaman nyo rin eh. Doon sa okasyon natin inihahanda akong okasyon para sa 1 taon. Pagdiriwang ng anibersaryo ng Lapid Fire. Kasi ayokong magmukha silang kawawa, di ba? Babanggitin mo pa ang pangalan. Alam natin, maliit lang na bagay, pero sa ganitong panahon, lahat ho tayo nangangailangan. Totoo niya kami, nangangailangan. Sino ba ang hindi? Di ba? Wala akong hindi nagipit ngayon. Kaya lang, may mas higit na nangangailangan. Lalo na yung mga musician, walang trabaho yan. At walang kasiguruhan kung kailan sila makakabalik. May mga pinapayagan, pero bawal ang inuman. Di ba? Doon may mga entertainer eh.
mga kaibigan eh. Oh, wala, hindi pinapayagan magbukas yung mga, ang tawag mo ron? Mga establishment, yung mga gimikan, yung walwalan, kung tawagin nila. Kala ko ba walang may birthday? Birthday pala ngayon ni Alexandra Samantha Grace at Casey Fernandez ng Pampanga. Birthday daw po nila ni Alexandra Samantha Grace at Casey Fernandez ng Pampanga. Dahil birthday nila ngayon, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, Happy birthday! Ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang Yumaga! Benny Dolomite Antiporda. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na